kasunod po. Lalo na po pag si habagat na po yung dumali sa amin, wash out po lahat, pati ang aming bahay. So bilang kami na mga maliliit na nasa baba, kami po ang dapat na nakakaalam kung ano po yung mga hinaing at pangangailangan ng aming mga kabarangay. Yun ang main goal natin na kahit anong disaster man parating o walang disaster, ini-ensure natin yung safety ng bawat isa. Nag-start po yung mobile clinic noong pong mga time po na halos po yung mga iba naming kababaryo po ay hindi po namin ma-reach dahil malayo po sila sa center, lalo na po dun sa mga vulnerable po. So, nag-ask po kami ng mobile clinic po sa Red Cross. Ang pagkakaiba po is dati po, kumbaga hindi namin nakikita po yung mga nangangailangan. Kumbaga mabilis po namin silang mapuntahan sa ngayon po. Nung dumating ang Red Cross sa aming barangay 2018, nung nag-start, 5 times po kaming binaha. Kaya doon din nalaman kung paano makakatulong yung rehabilitasyon ng Balangubong Creek para maibsan at mabawasan yung lalim ng baha. Nagkataon na nagpa-seminar ang Philippine Red Cross. At bilang representative ng Barangay Durungan Valerio, nandyan po ang aming mga volunteer Red Cross ng aming barangay at ang inyong lingkod sa Barangay Kagawad ay naidulog namin ang aming pangangailangan na kailangang ipagawa ang aming Balangubong Creek. Ang pinaka-importante po kasi sa mga project po nito, yung magbibigay sa mga communities ng disaster preparedness. Ang halimbawa po niyan, may mga RC-143 po tayo, Red Cross 143 sa barangay na mga volunteers at meron po tayong barangay flood resilience committee na sila rin po yung nagbibigay ng impormasyon sa BDRMC at ang BDRMC po natin, nakatulong po ang mga volunteers po natin na nagbibigay sa amin na kung anong nangyayari or ano yung mga pwedeng gawin na sa barangay. Yung sa community naman, kung number one kasi sa community, kung ang leadership natin is maganda sa pakikitungo sa mga kabarangay niya or communities niya, kung ano man yung gagawin nating programa or magkakaroon ng magandang samahan.